Okay, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay, Abahar. Pwede ka ba pumunta dito sa harapan? Tuloy mo lang ang ating panalangin. Yes, we are. O God Almighty, build us their loving children, offering today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, so that we may merit the blessings ourselves, our school, our loving country, the Philippines. Amen. Okay, so wag muna kayo magsiupo dahil magkakaroon na tayo ng energizer. So last time ginawa natin yung chikaling pero medyo mabagal. So ngayon, gagawin natin yun na may energy sa inyong katawan. Intindihan ba? Okay, so ibig sabihin, mabilis siya, okay? Okay, 1, 2, 3, go! Chikaling, chikaling, galupad-lupad. Chikaling, chikaling, galupad-lupad. May chikaling, natin sasama. Nilupad ang isa, upuan na lang sila. Chikaling, chikaling, galupad-lupad. Chikaling, chikaling, galupad-lupad. May luwag at chikaling, batong sasama. Nilupad ang isa, tulo na lang sila. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. May tulog at chikaling, batong sasama. Nilupad ang isa, kuha na lang sila. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. May luwag at chikaling, batong sasama. Nilupad ang isa, isa na lang sila. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. Chikaling, chikaling, naglupad-lupad. May isa ka chikaling, batong sasama. Nilupad ang isa, wala na sila. Okay, so bago kayo mupo, pakiayos sa inyong mga upuan at pulutin ang mga baso. Okay, nakaupo na ba ang lahat? Okay, kamusta kayo mga bata? Okay lang po, Teacher Mariel. Okay, so kumain na ba kayo? So ibig sabihin, busog na kayong lahat? Okay, mabuti naman kung ganun. So may liban ba sa klase? Okay, marami. Mga ilan sila? 5. Okay, so parang marami talaga ang lumiban sa klase. So ngayon mga bata, ano yung nakikita dito? Candy Okay, ano pa? Okay, yes, Alikmar? Big jars. Okay, may tatlong mga jars. So ano ba yung nakikita? Yes, is it? Mga candy. Okay, mga candy. So ito, totoong candy talaga ito at makakain talaga nyo ito. So ngayon mga bata, itong tatlong jars na to, ay ito yung magiging pangkat nyo sa grupo. So bago yan, magbubunot muna tayo para sa ating pangkatan. Okay? So, representative para sa bawat lamisa ay may isang representative. Okay? So, Mariel, punta dito sa harapan. Yes, ayo. Bunot kayo para sa inyong mga okay, paki-open. So, anong number na bunot mo? So, ito yung sila ang pangkat tatlo. Anong number? Okay, kayo ang pangkat pangalawa at pangkat una. So, ito yung magiging pangkat nyo. So, bawat pangkat ay may isang jar. So, ang gagawin nyo ay pupunuin nyo yung mga jar nyo ng mga candies. So, ano yung dapat nyo gawin upang makakuha kayo ng maraming candies? Yes, saring. Pakilakasan saring, please. Okay, itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Dito naman tayo. Yes, Prince.
Okay, huwag maingay para magkaintindihan tayo. So, dito naman tayo. Yes. Okay, magtulungan sa kagrupo upang magawa ng maayos ang gawain. Meron pa ba? The last one? Yes. Rinaldo? Okay, makinig kay teacher. So meron ding inanda si teacher na mga aditutuhin. Okay. Pagbasa lahat. Aditutuhin sa klase. Itaas ang kanang kamay kung may katanungan. Makinig sa mabuti sa talakayan. Maupo ng maayos. Makibahagi sa mga gawain. So, susundin niyo ba ang mga alituturin na binigay niyo at inihanda ni teacher? Oo! Okay, maasahan ko ba yan? Opo! Okay, so ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Okay. So, ang gagawin niyo ay okay, pakibasa lahat. Okay, again. Pangkarahatang panuto. Hanapin sa loob ng crossword puzzle ang mga sumusunod na salita na nakasulat sa inyong pangkatang gawain. So, meron dito si teacher na inahanda na mga crossword puzzle. So, dito sa loob nito ay may hanapan kayo ng 4 na mga salita. So, nakikita niyo dito sa taas ay may pakibasa nga yung mga Lunas. Next. Hayop. Next. First aid. Next. Insekto. So, yung mga salita na yan yung hahanapin nyo dito sa puzzle. Naintindihan ba? Opo. Okay, so, dito yung pangkat. Bakit na kayo ng ballpen? Okay. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang hanapin yung mga salita. Kung sino man yung unang matatapos ay makakuha ng cases. Yes? Yes, a circle. Pangalawa. Pangibigay na yan. Puso pangkatas So ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Hanap nyo guys ang mga salita na ipinahanap ni teacher dito sa loob ng crossword puzzle. So ang unang salita ay lunas. Meron ba? Okay, ito tama. Yes. Next is hayop. Saan yung hayop? teacher. Saupos. So, tama din.
lang yung first aid? Pag-isabi na ako. Okay. Sakto. Then yung panghuli, anong salita? Insecton. Baliktad. Okay, sino makapagturo? Yes, Angelique mentioned. Okay, so, Oh, baliktad. okay. So, ang bawat pangkat ay nakakuha ng 4 na puntos. Pero sino yung naunang pangkat? Okay, yung pangkat pangalawa kaya may candies. So, yung pangkat pangalawa ay makakuha ng 3 candies. Then, ang pangalawang natapos ay 2. Then, yung huling natapos ay 1 candy. So, what is teacher? 1, 2, 3. Next, so ilalagay ko rito sa loob ng inyong jar. So, makikita nyo talaga yung mga candies na makukuha nyo. Okay, so next is 2. Hanggat una. Then, isa. Okay. So, nagustuhan nyo ba? Gusto nyo pa bang lumikom ng maraming mga candies? Okay, kaya kung ganon ay may isang gawain na naman hinahanda si Tulo na lang kulang sa inyo ha. Kasi gusto nyo Para tagsa-tagsa makakuha ng naman tulo. maraming candies. Masak, sing mana? Sing. Ay, baliktad. Baliktad. Ito yung gagawin ninyo. Madali lang ito, class. Okay, pakibasa. Panluto. Kakagatin ang mga larawan. Idilit sa pangkat puso kung ito ay mga hayop o insekto at sa hugis o pangkat bilog naman kung ito ay nagpapakita ng pagkagat nila. So, naintindihan niyo ba ang mga panuto? Opo. So, ngayon ay, anong hawak-hawak ni teacher? Box. Box. Okay, sa loob ng mga box na ito ay dito inilagay ni teacher yung mga larawan na sinasabi dito sa panuto. So, bawat pangkat ay bubunot lamang ng 4 na larawan dito sa kahon. Naintindihan ba? Okay, so dito para sa unang pangkat, sumunod kayo ng 4. So, 4 na tao lamang. So, isa kayo. Ano po po? Huwag kayong mag-ano. Okay. 4 lamang nga. 4 na lamang. Isa-isa. 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 Okay. Okay. Sunod. So, dito naman, sunod kayo ng 4 na mga larawan. 4 na kamay lamang nga. 4 na kamay. Okay. Next. So, dito sa punutin nyo yung 4. Okay. Okay. Ay, isa pa. So, may idea na ba kayo kung ano ang gagawin nyo? Okay. Sa likod ng larawan na yan ay may pandikit na iyan. So, ang gagawin nyo ay idikit lamang dito doon sa kung saan ito nagbibilang. So, mauna magdumikit ang pangkat na. Okay, dikit ang pangalan na larawan. Okay. Wala na minaw, pangkat una. Pangkat una muna para hindi kayo magulakan. Excited match silang duha. Okay, so tama ba ang kanilang dinikit?
Okay, so dito ay mga hayop o insekto na nangangagat. So dito naman yung resulta o ng pagkagat ng mga hayop. Kaya may punto sila. Magkuha sila ng cases. Ano gusto nyo? Jabis. Ito na lang o kasi magbalat sila. Okay. So, okay, para sa pangalawa naman, idikit ang mga larawan. Yes, pangalawa, idikit. So, tama ba ang kanilang magdikit sa mga larawan? Okay, kaya makakuha din sila ng ano gusto nyo? Okay, para sa pangatong pangkat. Okay, so tama ba ang kanilang dinikit na mga larawan? So naangkong ba dito sa pangkat puso ang mga larawan na dinikit nila? Kaya? O, sakto. So makakuha din sila ng candy. Sa anong gusto nyo? Pangkat po. Teacher Nips. Nips at saka Rafi. Ay, isa lang pala sa inyo, no? Isa lang kasi kayo yung at sakto. Sige. Nips at saka ano? Chubby. Ako na lang pipili. Okay. So, nagustuhan nyo ba? Okay. So, ngayon, base sa inyong mga ginawa, ano sa tingin nyo ang aking tatalakayin ngayong araw? Yes, Amar? Okay, meron pa ba? Yes. Alitin tayo, Alikmar? Game. Ha? Game. Okay, pwede rin. Ano, meron pa ba? Yes, dito, Giselle? Okay, tungkol sa insekto at tungkol sa kagat ng hayop. So, ang tatalakayin natin sa hapon na ito ay tungkol sa... Okay, kita lang ba? Okay, pakibasa nga kung ano yung tatalakayin natin. Pangunahing lunas sa mga nakagat ng hayop at insekto. So, may larawan dito. Okay. So, ano ang insekto ito? Labong. Okay, so ano kinagat niya? Ito, ano kayo? So, bakit kaya nangangagat ang hayop at saka yung insekto? Sa anong dahilan? Bakit sila nangangagat? Ang makasagot ay makakuha rin ng 3 candies. Okay, yes, Prince. Nasaktan? Pwede? Ano meron pa ba? Dito na tayo. Yes, Saring? Okay, nagagalit sila kapag sinasaktan or naawa yung insekto at saka so, ang dahilan kung bakit nangangagat ang hayop at saka yung insekto dahil din sila ay nagugutom sila. Kapag, di ba, kapag itong di ba itong, ano ito? Okay, kapag kinakagat sila, sa tingin nyo, sila ay nagugutom. Kaya, di ba, may mga lamok na medyo payat. Kaya, kapag dumapo sila sa katawan ng tao, ay makakuha sila ng dugo. Okay, kaya yan ang dahilan dahil sila ay nagugutom. Okay, pakibasa. Kita lang ba? Okay, pakibasa. Ang kagat ng insekto ay kadalasang nagbubunga ng pamamaga, pamumula at kapis sa paligid ng kagat ng insekto. Di ba kapag tayo ay kinagat ng isang insekto, di ba makikita natin dito sa
sa gilid, kung saan kung saan banda ang pagkagat ng insekto ay mamumula at mamamaga. Sino na ba dito nakagat ng ng lampinig? Hapon. Okay, marami sa iyo yung nakagaling ng lampinig. So ano yung nakikita niyo? Okay. Down na yung kamay, okay? Tatanungin ko, ano yung napapansin niyo sa kagat ng lampinig? Okay, ano napapansin niyo? Yes, Giselle, kasi ikaw yung kinagat. Okay, nimburot iyahang palay kang kung asa nagkagataang lampinig. So, meron pa ba? Dito tayo. Yes, Saling? Okay, hapdos. Diba kung kagatong tagpuan, hapdos kaya siya tandugon o ikapon. So, meron pa ba? Oh, yes, Christine. Okay, na ay mga red. Diba pagkagatong na ay red diri sa paligid sa ikagat sa lampinig. Diba? So, mauna ang mahitabo kung taong mga insekto. So, dito, halimbawa dito sa larawan na ito. So, ito yung mga halimbawa ng mga insekto na kumakagat sa ating katawan. So, spider, mosquito, bug, tick, at saka bee. So, ito yung mga resulta. Diba? So, tingnan nyo ng mabuti, diba? May mga red tayong makikita sa ating palad kapag kinagat tayo ng mga insekto. So ngayon, mga bata, ano yung gagawin ko para hindi kayo makagat ng insekto? Okay. So, sige, halimbawa sa mosquito, ano ang ating gagawin? Yes, ay bat. Okay, kapag sa gabi, dapat ay may mosquito tayo. May mosquito kayo kapag natutulog? Okay, electric fan para di makatulog ang ceiling fan para di makatulog ang insekto. So, may ano pa? Yes, Jilimin? Okay, very good. Maglinis sa paligid. Lalo na yung mga nakaambak na mga tubig, di ba? Sa mga kanal-kanal or sa mga galon, dapat ay tinatakpan ito upang hindi doon tadapo ang lamok. At kasi yung tubig na yun, down muna, ay doon sila gagawa ng hulog. So, magaling ang inyong mga sagot. Alam niyo ba mga bata, may mga paraan upang malunasan ang kagat ng hayop at saka ang insekto. Sa ating babasahin. Okay. Ito yung mga paunang lunas sa kagat ng insekto at saka hayop. So, para sa unang kagat ng insekto. Maramihan sa relasyon ng kagat ng insekto ay mamumula at marami sa paligid nito. O diba, sabi kanina kapag kinagat tayo ng insekto ay namumula, katulad dito, namumula ang paligid nito at nangangati. Diba yung lamigas, pag kinagat tayo ng lamigas, diba ginaganyan natin? Kasi nangangati yung parte kung saan tayo kinagat ng insekto. So ito yung mga hakbang. So una, bago yan, wag niyong kalimutan ang mga hakbang na tatalakayin natin sa hapon na ito dahil may kaugnayan ito sa gawain na ating gagawin mamaya. Naintindihan ba? Okay. So kung mabuti ay bawat pangkat, isa sa pangkat nyo ay isa sa ulo ang mga hakbang sa paglunas ng kagat ng hayop at saka insekto upang hindi kayo mahirapan sa pagsagot mamaya. Naintindihan ba? Okay, para sa unang hakbang. Alisin sa lugar ang pasyente kung saan ito nakagat.
doon, kay umalis ka, baka meron pang mga insekto na kakagat sa iyo kapag hindi ka umalis sa lugar na iyon. Pilihan ba? Yun yung unang hakbang. So, next. Hugasan ang bahagi ng nakagat ng insekto. So, pag uwi mo sa bahay, ay hugasan ito ng tubig kung saan kinagat ka ng insekto. So, yun yung ipangalawang hakbang. So, next. Maglaban ng cold compress o kaya isang tela na may malamig na tubig o puno ng yelo. So, sino nakaranas nito yung ilagay ng ice or any cold yung kagat ng lampinig or any insect? Sino nakaranas? Okay, so nilagyan nyo ng ice. Halimbawa nito. Paniran ha. So, ito yung tela, malinis na tela. And then, kukuha ka ng ice. Ilagay mo dito yung ice. And then, igaganyanin mo sa iyong, kung saan party kinagat ka ng insekto upang hindi ito mamaga. Nakaranas din si teacher dati kasi mahilig si teacher maglaro sa labas. Kinagat siya ng lampinig. Kaya ang ginawa ni teacher ay kumuha siya ng ice at saka nilagay niya talaga dito. Hanggang yung kapal ng pagkagat ng lampinig, parang siya, mawala siya. So yun yung ginawa ko upang mawala yung kapal or pamamaga ng pagkagat ng insekto. So next, ilang yun? Pangatlo, so pang-apat. Ilagay ang isang cream o gel lotion sa bahagi ng kagat upang maiwasan ang pangangati nito. So halimbawa ay kinagat ka ng insekto, so tapos mo na itong linisin, tapos mo na itong nilagyan ng cold compress. So ang gagawin mo ay kumuha ka ng gel or lotion na ipamahid mo kung saan ka kinagat ng insekto upang hindi ito mangati. Maintindihan? Yun yung ika-apat na hakbang. Para naman sa panglima. Kung tuluyang lumala ito dahil sa pinakamalapit na health center o hospital. So, nilagyan mo na ng gel or cream yung ginagat ng insekto. So, ang next mo gagawin, kung hindi pa ito gagaling, ang last mong gagawin kapag hindi pa ito gagaling, ay pupunta ka na talaga sa health center upang mabigyan ka ng panglunas sa iyong kagat ng insekto. So, naintindihan nyo? Okay, so ano yung mga insect na matagal talagang mawala yung yung pagkagat niya? Spider. Okay, spider, no? Sobrang masakit talaga yun. Yes, putsukan. Di ba yung putsukan, di ba parang delikado talaga yun. Yes, sa hayop yung ahas. So, ano pa mga insect? Tambubuan, no? Masakit talaga ang tambubuan. So, totoo ba yung sabi nila na kapag nangahabol ng tao yung tambubuan ba? Opo. Nangahabol talaga? Opo. Okay. So, dapat pala ay tatakbo ka. Yes, tatakbo ka talaga kapag may tambubuan. Kasi nangahabol. Teacher, pag mungamba ka o tubig, magulat talaga ako sa taas. Okay, magulat talaga ako. So, ang dapat nang gawin ay iwasan or huwag kayong pupunta sa mga lugar na maraming mga insect. Naintindihan? Yes, Rinaldo, ano sabi mo? Ano yung pasgaw? Okay. Yes, so parang magkamukha lang sila, di ba, no? Okay. Yes, yung pasgaw rin, isa rin sa mga insect na nangangagat. So, ano ba yung unang hakbang? Lumayo sa Yes, alisan sa lugar ang pasyente. Okay, basahin natin naman ulit again. Ito yung unang hakbang. Alisin sa
3, 4, 5. Okay, 6. So, bakit kayo kinagat ng aso? Ay, ako rin lang. Okay, sino yung nakaranas nga? Yes, si Lot, tatanungin ko, bakit ka kinagat ng aso, Lot? Okay, ano yung parte ng hayop yung apakan mo? Okay, so naapakan ni Lot yung paa na hayop kaya ay ng aso kaya siya kinagat. Yan na yung sinasabi nyo kanina kapag nagalit or nasaktan ninyo yung aso kaya kinagat kayo. So meron ba dito, magtanong ako, may nakaranas ba? Ikaw? Yes, bakit ka kinagat ng aso? Okay, so yung sabi ni Giselle ay nagpakain siya ng hayop, then nag-away yung mga aso at nadamay si Giselle. So, maliban sa aso, may nakagat na ba dito ng pusa? Yes, Camras. Meron din Camras. Ayun nakagat. Yes. Okay, naapakan niya yung tail ng pusa kaya kinagat. Alam niyo ba si class? Hi! Hello! Okay, alam niyo ba na si teacher ay yung nagtatrabaho pa siya ay kinagat ka ng pusa. Dito talaga tatlong, yung ngipin ng pusa talaga ay dito talaga, malaki talaga. Nagtatrabaho si teacher doon sa Zamboanga, din yung aso at saka pusa. Yung aso kasi ay sobrang alaga ng aming teacher. And then pumasok yung pusa doon sa loob at kinuha niya yung pusa dahil nag-awa yung pusa at saka aso. Hinawakan ni teacher yung pusa. Hindi alam ni teacher na paghawak niya sa katawan ng pusa ay bumaliktad yung ulo niya at kinagat niya yung kamay ko. Kaya siguro mga 1 week si teacher pabalik-balik sa center upang mag-inject. Yes, 3 inject sa isang araw. Isa dito, at saka isa dito. So, yun yung karanasan ni teacher sa pusa. Kaya kapag may nakita ako nag-aaway na pusa o aso, ay hindi na talaga ako lalapit. Kasi naranasan ko nang makagat ng pusa. So, kayong mga bata, kapag may nakita kayong nag-aaway, huwag kayong lalapit. And then, kung dadaanan kayo na may mga hayop, ay titingin talaga kayo sa dinaraanan niyo. Yes, Alikmar? Tapos? Nakipag-away siya sa kuno, then ako siya ikuha, then ang palaban kay giamakan ko sa kamot. Okay, so giambakan si Alikmar sa punta sa yahang hearing. So, ang dapat natin gawin ay huwag na lang tayo alam sa kanila or pwede man natin silang paglayuin, pero huwag yung hawakan nyo talaga yung mga hayop kasi galit na galit pa ang mga hayop kapag hinahawakan nyo kasi nakipag-away pa sila. Naintindihan ba? Okay, so ngayon, ating malalaman ang mga hakbang sa paglunas ng mga kagat ng hayop. Para sa una, Hugasan ang sugat ng terminuto gamit ang sabon at dumadaloy sa tubig. okay, so kapag kinagat ka ng aso, ay hugasan ito sa tubig. Yung dumadali halimbawa pupunta ka dito sa gripon nyo. Yung flowing water yung gagamitin nyo. So, hugasan nyo gamit ang sabon kung saan yung party na kinagat ka ng aso o pusa. Naintindihan ba? Okay, so pangalawa. Kung ang sugat naman ay malalim, takpan ang sugat ng isang malinis na tela upang maangkat ang dugo. Salian ito at dalian sabit. So, di ba may mga hayop na nangangagat na sobrang malalim talaga? Yes? Malalim talaga ang epekto ito sa ating katawan kung saan parte tayo kinagat na aso. So, ang gagawin nyo ay, di ba, pagkatapos na itong
daloy ng dugo sa saang parte ka kinagat ng aso. Pagkatapos ay dalhin ito sa pinakamalapit na doktor o hospital. Dalhin ito kaagad. Ano na kukuha natin kapag kinagat tayo ng aso? Lesson. Okay, may rabies ba ang aso? Okay, may rabies talaga ang aso. Kahit Hi! Hello! Kapag kinagat kayo ng aso, ay pumunta kayo sa doktor kasi may mga tanggal o mga gamot yung doktor na ibibigay sa inyo, inisita sa inyo upang hindi lumala o hindi kumalat yung rabies sa inyong katawan. So, may mga taong hindi naniniwala sa kanya, di ba? Yung mga tao, mga makalipas ang ilang taon na kagat sila ngayon, hindi, binabaliwala lang nila yung kagat ng aso. Pero ang epekto ng rabies ay hindi ito ang kaagad nyo makikita o mararanasan. Lilipas pa ang ilang mga araw o weeks na bago ito mararamdaman nyo sa inyong sarili. Yung iba nga ay namamatay yung mga taong kinagat ng aso kapag binabaliwala lang nila ito. Kaya kailangan na pumonsulta sa doktor upang mabigyan kayo ng gamot para panglunas sa kagat ng aso. So, naintindihan ba? Okay, so then, pangalawa, para sa pangatlo naman, Kung may napapansin kang malatandaan ng may infeksyon tulad ng pamamaga, pamumula, nadagdagan ang sakit, dalhin kaagad sa pinakamalapit na health center o hospital. di ba kanina sa pangalawa ay pumunta ka na doon upang consult mo yung kagat ng aso. Then pag uwi mo sa bahay, hindi pa ito nawawala or may pamamaga pa o pamumula na napansin nyo sa kagat ng hayop, ay bumalik kayo sa health center o hospital. Tanungin nyo yung doktor na, Dok, bakit hanggang ngayon hindi pa nawawala yung pamumula ng kagat ng aso? Kaya baka meron pa siya mga ibang bisita na ibibigay sa inyo. So, naintindihan niyo ba? Opo. Huwag niyong kalimutan mga bata na ang kagat ng aso ay sobrang delikado. Aso o mga ibang mga hayop, ahas, pusa, sobrang delikado talaga ito, lalo na kung may mga rabies ng mga hayop. Naintindihan ba mga bata? Okay, so basahin nga natin ulit ang hakbang sa paglunas ng kagat ng hayop. Okay, para sa una. Okay ba sa? Okay? Una, hugasan ang sugat ng minuto gamit ang sabon at dumadaloy na tubig. Pangalawa. Kung ang sugat naman ay malalim, tapan ang sugat ng isang malinis na tela upang maangat ang dugo, talian ito at dalihan dalhin sa doktor. Kung may silang palatandaan ng may infeksyon tulad ng pamamaga, pamula, nadagdagan ang sakit, dahil kaagad sa pinakamalapit na health center o hospital. So, naintindihan niyo ba ang hakbang sa paglunas ng kagat ng hayop? Opo. Okay, so naalala niyo pa ba ang bawat mga hakbang dito? Okay, naalala niyo pa ba? Yung kagat ng insekto, naalala niyo pa ba ang bawat hakbang? Paano naman sa kagat ng hayop? Alala. Okay, dahil naalala niyo ay may gagawin tayo
Balik ka agad ha. Okay. Lagyan. Pero bago tayo dadako nito ay bibigyan ko muna kayo ng isang, I think dalawang mga candies. Okay, para sa pagkakuna. Okay, handa na ba kayo? Okay, para sa ating gawain ay pakibasa ang panuto. Panuto, pasunod-sunurin ang mga inabas sa paglunas ng kagat ng insekto. Isulat isang hanggang 5, sapat lang. So, bawat ano ito ay may mga paglang. So, dito nyo isusulat ang hakbang ng panglunas ng kagat ng insekto. So, ang gagawin nyo ay hindi nyo na kailangan bawat pangkat ay kukuha si teacher ng tig-isang sasagot dito sa mga tanong. Pero magtulungan muna kayo. Yes, para sa una, Ilapat ang isang cream o lotion sa bahaging nakagat upang maiwasan ang pagkakating nito. so sino makapagsagot? Yes, Mabahar. Pangilang hakbang ang tanong sa una. Okay, pangalawa. Hugasan ang bahagi ng nakagat ng insekto. So, sino makapagsagot? Yes, Giselle. Okay. Para sa tatlo. Matapat ng gold forest o kaya isang tela na may malamig na tubig o puno ng yelo. Dito lang tayo. Prince. Okay, para sa pang-apat. Ay, pakibasa ang mga pangatlong pangkat. Kung tuluyan lumala ito dahil sa pinakamalapit na health center o hospital. Okay, sino mismo sumagot? Ay, lahat na ng pangkat ay nakakagot. Quiet, okay. Ano nga ang gagawin natin upang hindi tayo mag-away-away? Ay, ipusin natin. Ito na lang. Saan? Para hindi daya yung pagpili ni teacher, okay? Para hindi, okay. Kung saan ito nakalagay, sa bawat lamisa nyo ay siya yung pangkat na sasagot para sa tanong na ika-apat. Intindihan? Ready na ba? Okay, so, yes, Wala. Isa lang daw. okay, kayo? Kayo. Para sa tanong na apat, may sagot pa kayo wala? Okay, para sa panglima, Alisin sa lugar ng pasyente kung saan ito nakagat. Ikot natin ito ulit. Para hindi tayo mag-away-away. Okay.
Okay, kaya makakuha ka ng candies. Tatlo. Pangkatlo kayo? Okay. So, dito na magtatako na tayo maglapat ng code. So, ito ay pangilan? Yes, tatlo ito. Diba, tapos mo na hugasan. So, maglagay ka ng code. Compress. So, yung number 3. Okay, next ito. Kung tuluyan bumarating o na rin sa pinakamalapit na health center o hospital. So, tama ba? Opo. So, number 4 ba siya or number 5? Number 5. Okay, number 5. Sino sumagot nito? Number 40. Si Kayaman. Sino yung sumagot sa number? O, dito sa number 1. Amunga. Sino sumagot dito? Okay, di ba ito ay mali na ito? Ilapat ang isang pin. So, ito ay correct. Pang-apat ba? Tingnan natin. Kung pang-apat ba ang pang-apat? Okay, so, tama. Sino mas sumagot? Okay, so may tatlong pin. Kayo ang pang-una? Okay. So, nagustuhan niyo ba ang yung mga gawain? Opo. Okay, so handa na ba kayo sa iba pang gawain na ibibigay ni teacher? Opo. Okay. So, ang sabi ni Rinaldo, ano daw yun? Iyon. So, ating babasahin ang panuto upang malaman natin kung ano ang inyong gagawin. So, pangkalahatang Sundin ng buong husay ang mga gawain na paatas sa inyong pangkat ng pagpipili. So, ngayon, para meron ay bubulot kayo ulit ng yes. Ha? Okay. So, may tatlong papel na hawak-hawak si teacher. So, anak kayo ng representative para pumunod dito. Okay? O, punta na dito sa harapan. So, ano yung draw? So, para natin nakapagod ang i-draw. Okay, basahin natin yung, upo muna kayo po. Basahin natin yung, ano ang gagawin nyo. Pakibasa. Gumuhin ng mga paraan upang madaling malunasan ang nakahat ng hayop. So, ang ibig sabihin ay mag-drawing kayo ng mga hakbang kung paano ang mga hakbang upang madaling malunasan ang kagat ng hayop. So, sino nakabunot ng i-write? Okay, so pakibasa. Ay, punta kayo dito. Diyan.
Hindi pa kibasa. 1, 2, 3, go! Iray, buo ng limang Diyos o paraan upang madaling malunasan ang mga nakagat na insekto. So, ang gagawin nyo ay inyong isusulat ang mga paraan upang madali nating malunasan ang kagat na insekto. Naintindihan nyo ba kung ano yung gagawin? Okay, so sino nakabunot ng iyak? Okay, so kayo yung magiging artista sa hapon na ito dahil kayo ang mga acting. Okay, so basahin natin kung ano yung inyong gagawin. Buo ng maikling commercial na nagpapakita ng paunang lunasan ng kagat na hayop. Okay, so ang gagawin nyo ay imbis na hayop ang inyong gagawin na commercial ay insekto na lang ang inyong gagawin. Okay, naintindihan ba? So gumawa kayo ng isang malintamang na commercial na nagpapakita ng paunang lunas sa pagkagat ng isang insekto. Naintindihan niyo ba kung anong gagawin? Okay, so handa na ba ang bawat pangkat? Okay, para sa sino yung na-draw? Kayo? Okay, so isuot nyo. Dito kayo mag-drawing. Dito kayo mag-drawing. Sino yung nakasulat na isulat ang paraan? Okay, so kung bawat pangkat ay binigyan ko lamang ng okay, so pwede na nang simulan ang yung gawain. Lucky sila, may dito lucky. Okay, so may yes. Yung sa ano, depende kung anong insekto yung gagawin ninyo na commercial. Basta ang importante ay nagpapakita ito ng paunang lunas sa nakagapit yung paraan. Okay? Okay, so depende na lang kung anong insekto yung gagawa nyo ng commercial. Para sa pangatlong pangkat, pwede kayo mag-ensayo doon sa labas. Uy, dira, may mag-acting. Uy, dira. Ilang minuto lamang ha. Lumabas kayo magsulat. Dito lang kayo sa loob. Ang lalabas lamang yung mag-ensayo para sa kanila ang commercial. Okay, pasok kayo dito sa loob. May alam ko. May dala akong pang-cover. Pasok kayo dito sa loob. Basahin nyo yung paraan upang kalimaran sa ibagat ng hayop. So ano yung, ilang paraan ba yun? Tatlo, diba? Umurunit ng mga paraan. Isulat lamang, isulat. Yung paraan. Ay, bukas ay abinate. Insekto yung ingano nyo ha, yung isusulat nyo na paraan. Hindi sa hayop. Tama yung limang paraan yun. So ano ang mga yun? Yan yung lang ang inyong sulat. Okay? Ay, pati gamay na sa mga Lima lamang. Hiningin ko. Ano yung una? Yung mga hakbang. Ano yun? Sinalakay na natin. Una kayo po. Unang hakbang sa paglunas ng kagat ng insekto. Ano yun? Tinalakay na natin. Ginawa na natin ng pangkatang gawain. Bigat ko
lamang kayo na minuto. Pag-ibasa lang ang buti sa iyo, yung ng paraan. So ito ay isang hakbang ng pag-unas ng kagat ng hayop. Kung ano ang tinalakay natin, ay i-draw lamang ninyo yun, yung tatlong hakbang. Okay, so ano ba yung unang hakbang? O, may draw nyo. Pangalawang hakbang sa pag-unas, may draw nyo. Yung pangatlo, ano yung last? May draw nyo. Hayop kayo, hayop. So, aso. Ay, manok. Ay, manok. Ang kagrupa. Siring. Kaya, may nasulat na kayo? Di ba kanina na may tinalakay ako na 5 paraan pag-unas ng kagat ng insekto? O ano yun? Yung una natin gawin, yung pangalawang gawin, yung pangatlong gawin natin, yung pangapat na gawin. Susulat lamang niyo iyon. Yun lang ang gagawin niyo. Wait lang ba? Memorize na ay kung sa tuwing mga Diba may tatlong paraan tayo kapag nakagat ng hayop. Diba, nung una, anong dapat na lang gawin kapag pinagat ng hayop? Diba, linisin ng tubig. So, madali lang, igulang mo yung kamay na may tubig doon. Yun lang. Then next, anong ba? Yung next, ilagyan mo ng yung cream or lotion or ilalagay nyo, tatakpan nyo ng tela, kapag malalim. O kamay na may tela. Pang-aktang tatlo is, kapag yung hospital, mag-draw kayo ng hospital na dinalan mo na ang pasyente doon, yun lamang yung gagawin para hakbang yan. Bakit lang pagsunod-sunurin nyo rin yung mga larawan. Yan. Bawal dito yung unang hakbang, pangalawang hakbang, pangatlong hakbang. Intindihan? Okay, ante. Ikaw, what? Okay, magbigay ako sa inyo ng isang yung nauna sa ito na kagat. Okay, yun yung una. Kayo na gumawa ng pangalawang na kulina. Ikaw na lang
ano yung naisip nyo na paraan, basta tugma lang dito sa nilakay natin, yun lang yung susulatin nyo. Sige na, alisin ang, sinabi ko lang yung number 1, kayo na yung sa pangalawa. Y-E-N-D-E. Sige na, isulat nyo na. Ay, listen po. Stress naman. We are done. Sura ko na to. Kahit ano lang, laro lang mo. Masterpiece. Balik na niya. Ang ayos ang kapagkasan. Ang ayos. Fulfill lang. Fulfill lang. Just play. Palagay na lang namin na kayo yung nakagamit ng context ko. Ano yung gagawin? Pwede naman kumitin kay dapat ko. Dapat ay direkay. Kaya man surat ini. Okay, tapos na ba kayo? Surat na lang yung teacher para mag-drawing. Nilagyan niyo ng ng arrow para kapag sunod-sunod na ano yan, or number. Naging tao. Yan na mas naging tao. Kung ano lang yung naisip mo,
Lagyan ng yelo ang sugat. Lagyan ng gel o lotion ang sugat. Kapag lumala ang sugat, dalhin ito sa center o hospital. Okay, tama ba yung mga paraan? Hakbang na sinulat? Okay, tama. Una, alisin ang pasyente sa kung saan siya nakagat. Dinilisin ang sugat. Then lagyan ng yelo, lagyan ng gel lotion. At panghuli ay dalhin ito sa health center. Ayan, mayroon okay, para sa unang bangka, sino magkulat ng yung drawing? Sige, explain mo lang ito, yung mga hakbang na nilang drawing. Okay, magpakilala ka muna. Kami po ay ito ang aming gawa. Okay? Magbilang ka tayo kasi hindi marinig ang Wait lang, huwag nga pa. Okay, so tama ba? Kanilang pagkasunod sa mga paraan? Okay, so may limang sila. So ngayon, ay dadako tayo sa pangatlong bangkat kung saan ay kanilang ang mga paraan ng pagmulan sa mga nakagatang insekto. So, bangkat na ito, punta na kayo sa harapan. Okay na, ready na? Okay, let's camera action muna tayo. Lights, camera, action! Ano, dito muna kayo po. Kaya na ba kayo ha? Ano ba kayo? Nag-warning na ako sa inyo na huwag kayong maingay. Okay, again. Let's camera action. Lights! Camera! Action! Safety line. Hindi ba kami nakatapos sa mga tao kasi kinagat ako ng manok? Dito kayo sa gitna, oh. Dito kayo sa gitna. Huwag kayo dyan sa gilid. Dito kayo sa gitna. Ayan. Okay. Makilala ka sa ng boses. Lagay mo sa kamay. Hindi yan. Wala. Kung susukat mo, tumawag na kayo ng health center or Hello? punta ka dito, meron nakagat na ang namang dito. Saan? Stay ko lang dito pag meron ka dito. Ano bang problema dito? Nakagat siya ng namang.
ang bawat pangkal ay makakatanggap ng tiga-apat na mga babies. Sabi mo, teacher. Okay, so nagustuhan niyo ba yung ginawa? Okay, para sa kamuling gawain ay kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper or 4 na kapiraso na paper. Gusto mo rin pen natin? Napasal na ba ang lahat? Okay, pagkakita sa pagkuha ng papel. May pinala ko pa. Isa na yung kakawali ko. Kung wala kayong dalang ballpen, sino may lapis or any ano? Meron ka? Lapis? Sino ba? Meron? Okay. Okay, pag-ibasa pa ng panubo. Ano? Isulat ang tama kung gusto ang isinasabi ng bawat sitwasyon at kung mali kung hindi gusto. Okay, sa ang sulat ni lamang ay tama at Mali. Okay. Bigyan ko naman kayo ng 3 minuto. Focus tayo sa gawain niyo. Ivan. Antidote? Kanang itambal ba sa imuha para mawala na imuha kuan? Para
halimbawa, napaakan ka, maghatag og antidot, tambal. Okay. So, yung pangkat ay nakukuha na 25. Okay. At yung pangkat nakakuha ng 25 at saka yung isa daw pangkat ay nakakuha ng 23. Okay. So, may dalawang pangkat na magkaparehas. So, ngayon, para isa lang talaga ang mananalo. Dahil, diba dati sabi ni teacher ay may additional na ibibigay sa teacher kung sino man yung pangkat ang mananalo. So, ngayon ay may katanungan ako sa isa-isang tanong lamang ha. Then dito tayo babase ko. Yes. Ay wag, dalawa sila lang dalawa. Okay, so para fair, dito kayo pangkat una. Dito kayo then dito yung pangkat pangalawa. So kung saan ito malalagay yung yung ulo or yung block ng pilot yan ay sila yung makakuha ng additional na ibibigay ng teacher sa inyo na rewards. Intindihan? Okay, para sa katanungan ni teacher ay ano ang ating itinalakay sa hapon na ito? So, dito tayo mag-base. Yes! Okay. Oy, hindi. Dito kayo. Diba sabi ko kanina, dito kayo. Kasi kaliwaan tayo. Hindi, kaliwaan tayo. Diba sabi ko yung pangkat na dito kayo. Yung pangkat pangalawa, dito kayo. Kasi kaliwaan tayo para madali lang yung pag-ikot ng pilot pen. So, ano yung sinalakay natin sa hapon na ito? Sige. Ano yung sinalakay natin sa hapon na ito? Kayo yung sasagot. Okay. Paggamot, ano? Hindi pa ako kawin ko ano ng answer. Sige, bigyan ko kayo. Ano yung sagot talaga? Kulang yung sagot ninyo. Kulang yung sagot. Isang salita lamang. Lunas sa insekto at kagat ng insekto at hayop. Okay, magkapareho na kayo ng sagot. Isang salita lamang na dapat yung mayugtong sa sagot nyo ngayon. Ano yung sinalakay natin sa hapon na ito? Balik tayo rito. Para sa ano ba ito? Huwag na kayo pipili ng ano-ano. Ako na yung mag-decide, okay? Okay, kung ano yung ibibigay ko, ito lang.
Ang bibigyan ni teacher ng another ball pen is yung nanalo sa laro ng ito. Okay, so yun yung pangkat una. Tayo ang nakasagot sa tanungan na balik ang puntos para sa unang pangkat. O ngayon, pwede na kayo ganyan eh. Sino yung unang pangkat? Sila lang yung tamayo. Ay nga, pasok ko rin. Adili na lang mo maghatag. Kaya mamili man mo, kayo ang gusto. Ikaw lang po, teacher. Sino kay teacher kay kulang? Matanggal kulang. Para masakto, teacher. Pila-pilang day. Lips ba, teacher? Kami nagulang-ulang naman.